Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 21, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay concurrency. Sabay-sabay ba ang pagsubok sa buhay mo? And ang scripture po natin ngayong araw ay Genesis chapter 50 verse 20. Sabi po dito, "You intended to harm me, but God intended it from good to accomplish what is now being done by saving of many lives." Sa Tagalog po, masama nga ang iyong ginawa sa akin, subalit ipinahihintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at hindi dooy naligtas ang maraming ngayon. And teaching number 1, God is actively involved in our daily lives. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos po ay talagang nakatutok sa atin, actively na kasama natin sa araw-araw na buhay natin. And teaching number 2, nothing happens outside of Christ. Outside of God. Sabi po dito na wala pong mangyayari sa buhay natin kung wala tayong Panginoon na kinikilala sa buhay natin. At kapag hindi po natin kilala ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin, ay wala pong mangyayaring maganda sa atin or blessing sa atin. Kaya po maganda po na kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos at patuloy tayo manampalataya sa Kanya at sumali tayo sa Kanyang kingdom. And teaching number 3, God is actively working even through evil. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos po ay nakatutok sa atin, actively working na pinapaalis sa atin yung evil, yung mga masasamang gawain sa atin sa araw-araw. Na yung pag-involve niya sa atin sa ating daily lives is ito rin ay pag-involve niya sa atin na nag-actively working siya para mapaalis tayo sa kasamaan na makamundong gawain natin sa ating buhay. And application number 1, ask God to increase our faith. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, na tanungin natin ang ating Panginoong Diyos at i-pray natin na tayo ay magkaroon ng mataas na pananampalataya sa Kanya para sa ating araw-araw na pamumuhay. And application number 2, accept God's sovereign decision. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na pagkatiwalaan natin, i-accept natin yung sovereign decision ng ating Panginoong Diyos para sa atin. And application number 3, actively cooperate with God. Sabi po dito ay i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maki-cooperate sa mga plano ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, dahil po ang plano ng ating Panginoong Diyos ang pinakamaganda sa buhay natin. Kaya po patuloy po natin na paniwalaan, panampalatayaan ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay at maki-cooperate po tayo sa ating Panginoong Diyos. And discussion, what does knowing that God is actively involved in our daily lives change the way we view our struggles? Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na pag tayo po na, ngayon pong nalaman ko na yung ating Panginoong Diyos ay talagang actively involved sa ating araw-araw na pamumuhay, is nabubiyo po ito na nababago po sa aking perspective na yung mga pagsubok pala sa buhay natin is ito ay binibigay na pagsubok sa ating Panginoong Diyos para tayo ay maging matatag at mapunta tayo sa personality na matatag tayo at may Diyos tayo ngayon na kasama dahil nga po nakatutok siya sa ating daily lives na kailangan natin siyang makilala sa araw-araw at mapalayo tayo sa mga struggles na yung mga struggles na dumating sa atin is nasolusyonan natin siya with our God. Kasi nga po active yung ating Panginoong Diyos para sa ating buhay, na involved siya sa araw-araw na buhay, na tinutulungan niya tayo sa lahat ng struggles, problems sa ating buhay, na para malayo ito sa atin. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.